Hinahanap pa rin ang iba pang nakasalamuhan ng COVID positive na crew member na bumaba sa Butuan at naka-isolate na sa Zamboanga. Ang iba pa niyang kasamahan sa tugboat at barge na nasa bahagi ng Albay, bantay sarado ng mga otoridad. Saksi, si Rafi Tima. Mahigpit ang pagbabantay sa tugboat at barge na yan na tanaw mula sa baybayin ng Santo Domingo, Albay. Walang papayagang makalapit sa barko at hindi rin pwedeng bumaba ang mga crew member nito, lalo't 11 sa kanila ang positibo sa COVID-19. Nandito po kami para yung mga tao wag pupunta rito, yung mga mangingisda natin wag lalapit doon sa may barko. Kami lang po pwedeng lumapit doon sa barko at meron naman kami kasamang medical doctor at kung ano man po yung pangailangan nila, tutulungan po namin sila. Isasalang sa genome sequence ang swab test result ng mga nagpositibo. 5 ang naipadala na natin sa Philippine Genome Center. So hopefully we can get the results at once so that we'll be able to determine kung meron tayong Delta variant. Bago dumating sa Albay, galing ang barko sa Indonesia na may surge ng COVID-19 cases dahil sa Delta variant. Dumaong muna ito sa pantalan sa Butuan City noong Miyerkules kung saan sumailalim sa RT-PCR test ang 20 tripulante nito. Nasa laot na ang tugboat at barge nang malamang 12 sa kanila ang tinamaan ng virus. Hindi kasi sila dumaan sa LGU natin, no? Hindi rin sila dito nagpa-swab. Nung napuntahan, mga Friday or Saturday yata, nagpunta yung ating City Health Office doon, wala na yung barko. Hindi na rin nila hinintay yung result ng swab nila. Isa sa mga nagpositibo ang bumaba sa Butuan. Ayon sa Butuan LGU, nag-commute ang crew member at sumakay ng bus papuntang Cagayan de Oro City at saka bumiyahe ulit pa Zamboanga kung saan siya ngayon naka-isolate. He is now isolated and yun pong kanyang close contacts, yung kasama yung driver ng public transport, yun pong isang helper at saka lahat po ng kanyang kapamilya ay na-quarantine na po ng local government natin. Hinahanap na lang sa Zamboanga City Police para ma-quarantine ang 3 lalaking nakasabay umano ng tripulante sa sinakyan nitong fish carrier. Isa ang contact tracing sa pinakamahalagang COVID response para maputol ang hawaan ng sakit. Pero pag-amin ng DILG, ito yung isang area ng tinatawag nating surveillance capacity na medyo hindi maganda yung performance ng ating mga lokal na gobyerno. sa datos ng DILG as of June 17, 1:5 ang ratio ng contact tracing sa bansa. Malayo sa contact tracing efficiency ratio na 1:15 na binanggit ni contact tracing czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong Mayo. Nakikiusap po tayo sa Department of Budget and Management. Baka pwede tayo mabigyan ng budget mula sa 2021 budget. Importante rin yung mapasa ang Bayanihan 3 bill kasi nandito po nakasaad ang isang malaking budget para madagdagan po natin ang mga contact tracers sa buong bansa. Aprobado na sa Kamara ang Bayanihan 3 habang nakatakda naman itong talakay ng Senado pag-resume ng session. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.